PBE Top 5 Unrestricted Free Agent 2024 PBE Off-Season. Lilipat or mananatili? Ito ngayon mga lods ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat in advance. So number 1 natin dito mga lods ay ang recent champion na si Chris Newsome ng Meralco Bolts. So si Chris Newsome nga mga lods ay 6'2", 190 pounds, 33 years old, 15.3 ppg, 6.3 rpg, 4.7 EPG. Mayroon siyang 25% sa 3-point shot at 89% sa field goal dito sa free throw. Ngayon nga mga lods ay itong si Chris Newsome ay isa rin na tinanghal na finals MVP sa katatapos lang ng kanilang paghahari dito sa PBE Philippine Cup 48 season, kung saan ito nga rin mga lods ang kauna-unahang kampyonato ng Meralco Bolts simula nang sumali nga ito dito sa PBE. Ngayon para sa atin mga lods, itong si Chris Newsome ay mananatili para sa Meralco Bolts dahil sa alam naman natin ang balita dito ng mga lods, kaya nagkaka-interest lang itong lumipat sa ibang koponan dahil gusto nga nitong maging kampiyon. So ngayon nakuha nga nila itong kampyonato dito sa Meralco Bolts. So alam natin dito mga lods ay hindi rin ito basta-basta papakawalan ng Meralco Bolts management, at lalong-lalo na itong kanyang mga coach na si Coach Luigi Trello at Coach Ninad, at maging itong si Manny Pangilinan ang may-ari nga ng Meralco Bolts. Alam natin mga lods ay mayroon itong inihandang pabuya para dito sa kupunan ng Meralco Bolts, at isa dito itong si Chris Newsome sa tatanggap na alam natin na may malaking pabuya ito pagaling dito kay Boss Manny Pangilinan. So ngayon nga mga lods, sunod naman natin na isa pang unrestricted free agent ay itong si Wami Chongson ng Tira Firma Jeep. So si Wami Chongson naman mga lods, nilagay natin sa number 2 dahil itong si Wami Chongson, alam naman natin mga lods kung ano yung nagagawa nito dito sa Tira Firma Jeep. 5'10", 175 pounds, 33 years old. Meron siyang 22 ppg, 4.6 rpg, 3.5 EPG. Meron siyang 36% sa 3-point at 89% naman sa free throw line. So ganoon katindi itong si Wami Chongson dito sa koponan ng Tira Firma Jeep. Isa rin siya sa mga offensive prowess nitong koponan nga mga lods. Ngayon na isa na siyang ganap na unrestricted free agent, ay po pwede nga itong makuha ng ibang koponan. Ngayon mga lods, ang tanong natin dito ay hahabulin pa kaya ito ng Tira Firma Jeep na papermahin ng panibagong kontrata dahil expired na nga itong kontrata niya dito sa koponan ng Tira Firma Jeep. So para sa atin naman mga lods ay itong si Wami Chongson ay talagang kailangan ng Tira Firma Jeep na pabalikin nila, dahil hindi lang sa mga numero na nakikita natin dito ay isa rin ito sa napagkakatiwalaan pagdating sa opensiba at depensa ng koponan. So isa pa dito mga lods sa mga isang unrestricted free agent ay isang big man naman, galing naman dito sa Blackwater Bossing. So alam naman yung mga lods kung sino yung tinutukoy natin dito, itong si Troy Rosario. So si Troy Rosario ay 6'7", 218 pounds, 32 years old. Mayroon siyang 15.7 ppg, 6.3 rpg, 4.4 EPG. Mayroon siyang 25% sa 3-point shot, 87% naman sa free throw line. Ito nga mga lods ang kanyang Philippine Cup averages. Ngayon itong si Troy Rosario nga mga lods, alam natin na simula nung mapabalita na malapit na itong maging unrestricted free agent ay marami nga itong nanliligaw na koponan. Isa na nga dito ay itong San Miguel Bermen at TNT Tropang Giga, yung dati niyang koponan. So sa tingin natin mga lods ay itong si Troy Rosario ay maghahanap ito ng panibagong koponan. So ibig sabihin nito mga lods, itong si Troy Rosario sa palagay natin lilipat ito ng koponan o maging itong mapunta sa Japan B-League o dito sa KBL o kung anumang offer sa kanya overseas, o lumipat sa ibang koponan dito sa PBA. Malaki ang posibilidad dito mga lods, lalong-lalo na itong Blackwater Bossing ay napabalita na naman na i-trade nila itong si Renam Batak.
So ganun pa man mga lods, tabayanan natin ang magiging final na decision nitong si Troy Rosario kung mananatili siya sa Blackwater Bossing. So ngayon mga lods, pang-apat naman dito ay itong big man pa rin ng San Miguel Bermen, ito nga ang si Muala Tautua. So si Muala Tautua nga ay ito nga yung halili ni John Mar Fajardo. So siya ay 6'8", 245 pounds, 35 years old. Meron siyang 8.6 PPG, 5.3 RPG, 0.6 BPG at saka 50% sa 3-point shot. Meron siyang 70% sa free throw line. Ito yung kanyang 48 Philippine Cup averages nga mga lods. So sa tingin natin mga lods, kailangan pa ba ng San Miguel Bermen itong si Muala Tautua? So sa aking opinion naman mga lods ay kailangan pa itong si Muala Tautua ng San Miguel Bermen. Pero kung itong San Miguel Bermen ay makakakuha ng isa ring big man na maaaring pumalit nga sa kanyang pwesto na makakapag-compensate sa laro naman nitong si John Mar Fajardo, sa tingin natin mga lods ay papakawalan din. Maaari din pakawalan ito ng San Miguel Bermen itong si Muala Tautua. So maaari nga ito mga lods, Muala Tautua at Troy Rosario, maaring mangyari nga ito mga lods, palitan ng player itong dalawang kupunan, Blackwater Bossing at saka itong San Miguel Bermen. Pero sa atin mga lods, kailangan pa rin ng San Miguel Bermen itong si Muala Tautua sa ating paniniwala, hanggat walang nakukuhang big man na kahalili nga dito kay John Mar Fajardo tuwing nagpapahinga ito. So yung last natin mga lods na free agent ay isang gwardiya naman, galing naman sa Magnolia Chicken Templados. Ito naman ay itong si Gio Halalon nga mga lods. So itong si Gio Halalon, alam naman natin mga lods kung gaano nga ito kaagresibo. So siya isang 5'9", 150 pounds, 31 years old. Mayroon siyang 7.1 PPG, 4.4 RPG, 4.2 EPG, 23% sa 3-point shot, 90% naman sa free throw line. Ito yung kanyang PBE Philippine Cup averages nga mga lods. So alam natin mga lods na itong si Gio Halalon ay isa sa mga katandim itong si Mark Baroka dito sa Magnolia Chicken Templados. Bagamat lagi nga silang kinakapos nga mga lods, nakitaan naman natin na isa rin ito sa reliable pagdating sa depensa at saka sa hustle itong si Gio Halalon, at maging sa opensiba rin paminsan nga mga lods ay naaasahan din itong si Gio Halalon. Pero sa tingin natin mga lods, itong si Gio Halalon ay kailangan ng mapunta sa ibang koponan dahil itong Magnolia Chicken Templados ay nangangailangan ng mas higit sa naibibigay nga nitong si Gio Halalon. So depende na ito mga lods sa management ng Magnolia Chicken Templados. Pero para sa atin nga mga lods, mas maganda kung makikita natin itong si Gio Halalon sa ibang koponan, at baka dito ay mas lalo pang lumabas ang galing nitong si Gio Halalon. At maaari din naman mga lods itong si Gio Halalon ay manatili para dito sa Magnolia Chicken Templados. So antabayanan natin mga lods ang mga susunod na balita regarding dito sa mga free agent.